We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Welcome back, partner! Uy, mamaya, partner, ha? Alamin natin yung kahalagahan ng pagbabakuna. Alam mo naman yung panahon ngayon, marami nagkakasakit, partner. Oo, speaking of word, panahon. Ako mga kapuso, nararanasan pa rin natin ang masamang panahon. Kaya dapat mag-ingat tayo, bantayan ang kalusugan. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sa gitna ng pananalasan ng Bagyong Goring at Habagat, ating alamin ang naging epekto nito sa presyo ng pangunahing bilihin sa palengke. Sa Malimgas Public Market ng Dagupan City, mataas ang presyo ng kamatis na pumapalo sa 140 to 180 pesos per kilo dahil galing pa raw ng Mindanao at Visayas ang supply. Pero doble naman ang ibinaba ng presyo ng lowland vegetables. 40 hanggang 60 pesos per kilo ang tapyas sa presyo ng sitaw, talong, ampalaya at kalabasa dahil maraming supply. Samantala, sa Magsaysay Fish Market naman, tumaas ang presyo ng bangus ng 20 pesos depende sa laki. Ang small size na dating nasa 100 pesos, ngayon nasa 120 pesos per kilo na. Ang medium, 175 pesos ang kada kilo at 180 naman ang per kilo ng big size. Tumaas ang presyo ng bangus dahil ayon sa mga tindera, kakaunti lang ang supply matapos mag-force harvest bago pa ang pananalasan ng Bagyong Egay. Nagmahal din ang presyo ng isdang dagat dahil walang makalaot dulot ng sama ng panahon. Pero may mabibili namang tilapia sa halagang 90 pesos per kilo at galunggong na 150 pesos per kilo. Nauwi sa aksidente ang bakasyon lang sana ng isang balikbayan Malamangaldan, Pangasinan. Patay ang 67 anyos na si Glenn Salcedo, isang OFW. Nasagasaan ng motorsiklo ang biktima habang tumatawid sa National Highway na Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Nasa kustodiyan ng Mangaldan Police ang driver ng motorsiklo na aminado sa pagkakamali. Galing daw sa trabaho at nagmamadaling makauwi ng bahay sa pangambang abutan ng ulan. Humihingi siya ng dispensa sa mga naulila ng biktima. August 23 nang umuwi sa Pilipinas ang biktima mula sa Amerika. Dito rin daw sana magdiriwang ng kanyang kaarawan sa Oktubre. Humingi ng tulong ang pamilya ng tricycle driver na tinakbuhan ng naka-aksidenteng truck sa Ilocos Norte. Dead on the spot ang 27 anyos na si Edwin De Leon matapos ma-hit and run sa Barangay Bani, Bacara, Ilocos Norte. Sa investigasyon, nasagi ng humaharurot na truck ang minamaneho ni Edwin na tricycle. Tumilapon ang biktima at posibleng nabagok ang kanyang ulo sa kalsada. Hinahanap na ngayon ng pulisya ang truck base sa deskripsyon ng mga nakakita para matuntun ang driver. Labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima, lalo't si Edwin ang inaasahan sa pamilya. Ito na ang ika-139 na road accident na naitala ng Bacara PNP ngayong taon. Pinapalakas ang mabilis na koordinasyon ng Pilipinas at US sa isinasagawang Emergency and Disaster Response Training sa San Fernando City, La Union. Sa isang senaryo, niyanig ng 7.2 magnitude na lindol ang isang paaralan. May mga sugatang estudyante. Agad na rumisponde ang mga kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at Emergency Responders and Rescuer. Sa isang urban search and rescue, makikita din ang high-angle rescue habang ibinababa ang mga biktima mula sa building. Bahagi ito ng mass casualty, decontamination at preventive medicine field exercise ng Pacific Partnership 2023 sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas upang mapalakas ang kanilang interoperability sa pagresponde sa iba't ibang sakuna. Problema ng ilang water concessionaires ang mabuhanging tubig dahil sa pagpalya ng ilang water pumping stations. Tutukan sa report ni Russell Simorio.
Mahigit 600 piso ang bayarin sa tubig ni Mang Francisco mula Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Pero kapalit din sana ng mataas na bayarin ang maayos na serbisyo ng Mangaldan Water District. Noong Lunes, naranasan ng emergency water interruption matapos pumalya ang Anolid Pumping Station na nagsisilbing source din ng tubig sa Barangay Malabago at Maasin. Nung nasira, siyempre alam mo na wala kaming tubig. Nagkaroon ng tubig mabuti kami at mayroon kaming tangki. Napuno yung tangki namin, at least may nagamit kami. Sunod na pumalya kahapon ang Usyum Pumping Station. Pero ayon sa Mangaldan Water District, operational na ang mga nasirang water pumping station matapos magsagawa ng maintenance. Si Anolid Pumping Station po, nagkaroon po siya ng unexpected na breakdown ng submersible pump and motor. While si Usyum naman po is nagkaroon lang po ng problema sa may variable frequency drive po niya, yung VS. Reklamo naman ng ilang consumer ang mabuhanging tubig na lumalabas sa gripo kasunod ng pagpalya ng mga pumping station. Dati sir, naiinom namin yan. Pero nung hindi na namin naiinom kasi mabuhangin siya. Kaya mineral na ang iniinom namin. I-advise na lang po yung pong ating mga concessionaires na nakakaranas po ng mabuhangin pong tubig. Maganda po i-flash lang po nila for kahit po mga 5 minutes. Gayunman, nakatakdang magsagawa ng malawakang flashing ang MAWAD. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Inalerto ang mga residente na nakatira malapit sa Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Dahil sa ulan na dala ng bagyong Goring at Hamagat, tumaas ang antas ng tubig sa ilog. Idagdag pa ang tubig na galing sa upland. Isang low-lying areas na ang binabaha gaya ng Barangay Nalsyan. Naka-monitor din ang NDRRMO sa Barangay Mancup, Lasip, Macabito at Longos. Inabisuhan na rin ang mga nakatira sa Santa Barbara at Dagupan City na malapit sa Sinukulan River dahil catch basin ito ng baha. Ilang lugar sa Olongapo City binayo ng malakas na ulan. Mahigit 200 na pamilya apektado ng bagyong Goring sa Abra. At Maharlika Highway sa Talavera, Nueva Ecija, nag-zero visibility dahil sa malakas na buhos ng ulan. Narito ang report. Binayo ng malakas na ulan ng ilang lugar sa Olongapo City. Sa Barangay Old Cabalan, nahirapan tumawid ang mga estudyante dahil sa lakas ng agos ng tubig sa daan. Ang Rizal Avenue ay binaharin. Ayon sa Olongapo City Information Office, ang pagbaha ay dulot ng pagbaba ng tubig mula sa bundok. Nagsagawa na rin ng clearing operations ang mga otoridad sa mga apektadong lugar. Sinuspindi rin ng klase sa lahat ng antas sa mga paaralan sa Olongapo City dahil sa banta ng masamang panahon. Hapon kasi dito sa Olongapo, medyo malakas yung ulan ng bandang hapon gawa nung abagat na dala ni Goring. Yeah, today it's clear na. Yung mga debris na, mga putik na galing doon sa bundok ay cleared naman na. Nagpapatuloy ang monitoring ng PDRRMO sa epekto ng bagyong Goring at Habagat sa lalawigan ng Abra. Ayon sa huling tala, aabot sa 264 na pamilya, nakatumbas ng 1,120 na individual ang apektado ng bagyo. Nasira rin ang approach ng San Antonio Bridge, kaya't pinag-iingat ang mga dumaraan dito. Tumaas din ang level ng tubig sa Abra River. Zero visibility sa Maharlika Highway sa Talavera, Nueva Ecija matapos bumuhos ang malakas na ulan. Ang ilang motorista huminto muna sa gilid ng kalsada. Ang mga nakamotorsiklo at tricycle naman ay pansamantalang nakisilong para hindi mabasa ng malakas na ulan. Jeric Pasilyao para sa Mornings with GMA Regional TV. Ating alamin kung uulanin pa rin ang North at Central Luzon at ang ibang update sa Bagyong Hana. Tunghayan sa report. Mga kapuso, kagabi ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring. Tinatawag na ito ngayon sa international name na Saula. Namataan ng mata ng nasabing bagyo 335 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, tinutumbok nito ang bansang China. Kagabi rin ay nasa loob na ng PAR ang severe tropical storm na may international name na Haikui at tinatawag na natin ito sa local name na Hana. Namataan ng pag-asa ang sentro ng nasabing bagyo 1,225 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 95 kilometers per hour.
wala namang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa alimang panig ng bansa. Base sa wind forecast ng Metro Weather, tatahakin ito ang Philippine Sea sa mga susunod na oras pero mananatiling malayo sa ating bansa. Hindi ito inaasahang magla-landfall. Bukas ay posibleng lumabas na ang bagyo sa ating par. May isa pang bagyo ang binabantayan sa Pacific Ocean. Isa na itong tropical storm na may international name na Kirogi. Pero base sa pinakabagong data ng Pag-asa, pahilaga ang direksyon ng bagyo kaya mababa ang tsansa nitong pumasok sa ating PAR. Ngayong araw, halos buong bansa ang apektado ng hanging habagat. Magiging maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa lahat ng mga dagat na sakop ng Luzon at Visayas. Ngayong umaga, asahang uulanin ang ilang panig ng Northern at Central Luzon, Mimaropa Region at Western Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, makakaranas din ng ulan ang ilang pang bahagi ng bansa dulot ng habagat o kaya mga local thunderstorms. Rizzo Niga para sa Mornings with GMA Regional TV. Kahalagahan ng immunization laban sa mga sakit, lalo na sa mga bata ngayong maulan ang panahon. Alamin yan sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, kamakailan ay naranasan natin ang bagsik ng COVID-19. Dito nabigyang diin ang kahalagahan ng bakuna. Ngayon, mas gusto pa itong pagtuunan ng gobyerno sa pamamagitan ng programa gaya ng National Adolescent Immunization Month. Para pagkwentuhan, mga nanay, mga tatay, magkakasama natin ang espesyalista, isang pediatrician mula sa Region 1 Medical Center, si Dr. Maria Stephanie C. Maglalang. Masanto siya kabasan, Doc Steph, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po, sir. Okay, ngayong buwan ng Agosto ay National Adolescent Immunization Month. Ano po ang layunin ng programang ito? So, ang National Adolescent Immunization Month ay ang main purpose po nito or ang layunin nito is para mahikayat ang ating mga magulang na pabakunahan yung mga anak po nilang mga dalaga at binata na. Para po ma-emphasize natin na ang pagbabakuna ay hindi lamang sa mga bagong panganak, mga toddlers, kung hindi para sa mga teenagers din natin. Dapat hindi natin kinakalimutan. Katulad po nung nabanggit nyo regarding with the COVID-19, nakita naman natin ang difference nung nagkaroon na ng bakuna sa wala po tayong bakuna. Okay. So ngayon kasi may takot pa rin ang mga magulang na pabakunahan ng mga anak nila. So ang gusto po natin dito, ang layunin ng DOH is para mapakita natin sa mga magulang na safe magpabakuna, gumagana ang mga bakuna at meron ang gobyerno para meron ang gobyerno ng bakuna na pwedeng maibigay para sa mga anak nila. Okay. Sino-sino po mga target natin dito ng mga kabataan, yung age bracket po nila? So sa National actually sa mga bakuna po natin, lalo na sa COVID, dahil nabanggit po natin sa COVID, is pwede na pong bakunahan ang mga pasyente natin more than 5 to 18 years old. So sila po, lalo na sa kanila, dahil sila yung mga estudyante, sila yung mga pumapasok na mas exposed na sa iba't ibang tao. Lalo na yung mga health restrictions ngayon, binawasan. So dito mas lalo nating dinidiin na importanteng mabakunahan. Okay. Ano-ano po yung mga bakuna na dapat ibigay sa ating mga kabataan? Yes, at ano ang kahalagahan nito? Yes, ngayon po, para sa mga adolescent natin, ina-expect natin is booster na lang po ang ibibigay. Alright. Kasi nabakunahan na sila nung maliliit pa sila. So isa sa mga booster na kailangan ibigay is yung para sa pneumonia, para sa tetanus. Alright. Isa po is para sa flu. Okay. At para sa mga dalaga at binata po pala, natin, no? yes. Para sa dalaga at binata natin is yung HPV para po sa malabanan ang cervical cancer.
at yung COVID-19 vaccine natin. Alright. Ano po yung maaaring mangyari kung ang isang individual ay hindi nabakunahan ng mga ito? Yes. So, sa mga hindi nabakunahan is ang unang pwedeng mangyari is pwede silang tamaan ng mga sakit. Okay. Na dapat hindi sila matatamaan or dapat hindi ganun kagrabe ang mararamdaman na nila. Ang isa po kung matamaan po sila ng sakit na yon, kung nabakunahan po sila, pwedeng hindi ganun kagrabe o hindi ganun kalala yung maramdaman. Ang pinakaayaw po natin na sana wala naman po is pag nagkasakit sila ay pwede nila itong ikamatay dahil lang po doon. Ano naman po yung mga sakit na pwedeng makuha ng mga kababayan natin kung hindi po sila nagpabakuna? Okay, so ang mga sakit po na ngayon po kasi ang mga sakit na naiwasan na po natin dahil sa bakuna is number 1 po is polio. Ang Pilipinas po ngayon is polio-free dahil po sa magandang program na naging program ng DOH against polio. Ang isa pa po is yung tinatawag na sakit na diphtheria na alam ko hindi po common yon. Kaya rin hindi siya common kasi part po siya ng National Immunization Program na binibigay po natin na nakukuha rin sa center. Ang isa po yon is yung sakit na tetanus. Bihira din po natin mabalitaan na may although meron pa rin po mga nagkakasakit ng tetanus, pero bibihira na po siya dahil din po yun sa bakuna. At ang pinaka-recent po ngayon is yung sa COVID. Na alam natin na bumaba ang kaso, mga kaso natin ngayon mas naging mild at dahil po sa pagbabakuna. Okay. Ang isa sa kinatatakutan ng mga nagpababakuna, yung after effect ng bakuna. Paano po natin ipinapaintindi sa kanila na ganito yung epekto nito, hindi naman delikado? Paano po natin ipinapaintindi sa ating mga Actually, ang pag-explain po namin yan sa mga mommies na first-time mommies or sa mga mommies na papabakunahan for the first time ang mga anak nila is ang number 1 kasi na nakikita na complication is yung paglalagnat. Which is lalo na sa baby. Yes, pero kung tutuusin po, actually bihira din ang mga babies natin na nilalagnat. Ang pangalawa is pwedeng magkaroon ng pamamaga sa balikat or kung saan po tinusok. So yung mga ito po kasi is para po maano natin, actually ang isang way kung paano natin malalaman na gumagana ang vaccine pag naglalagnat po kasi is ibig sabihin, nagre-react yung katawan natin doon sa bakuna. Kasi ang purpose... So effective yun? Yes. Although may mga iba, hindi. Meron kasi na yun yung sign din niya na alam natin na nagre-react yung bakuna sa katawan natin. Okay. Sa mga kababayan po natin, sa mga kapuso po natin na nanonood ngayon, na takot magpabakuna, ano pong mensahe po natin sa kanila, Doc? So sa atin pong mga... kasama na ayaw po magbakuna, number 1 po ang tandaan ninyo, ligtas po ang mga bakuna bago po ilabas ang mga bakuna sa publiko. Marami na po siyang napagdaanan na trials at approved na po yan para ibigay po sa inyo. At kung may concern pa rin po kayo sa pagbabakuna, libreng-libre po kami sa Region 1 Medical Center para sagutin po lahat ng mga tanong po ninyo at takot ninyo regarding po sa bakuna. Mga kapuso, nakapanayan po natin si Dr. Maria Stephanie C. Maglalang, ang pediatrician mula sa Region 1 Medical Center. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ilang late enrollees sa Pampanga hindi nakaabot sa cut-off dahil sa kakulangan ng silid-aralan. Naritong report. Hindi na ipa-enroll ni Giselle ang kanyang pamangkin sa Pampanga High School sa San Fernando City, Pampanga. Naabutan na raw siya ng cut-off sa dami ng estudyanteng nag-enroll sa kanyang napiling strand. Sa
sana tong pamangkin ko for this year, grade 12. Kaya lang hindi na siya napasok kasi daw full na po yung Paglilinaw ng paaralan, hindi nila rine-reject ang mga estudyante. Sadyang hindi na raw nila ma-accommodate ang lahat ng gustong mag-enroll dahil sa kakulangan ng classroom. Ang isang classroom, meron na raw 50 to 52 students. Sinusuportahan naman po din natin ang ibang school dito sa City of San Fernando. Kasi po punong-puno na po ngayon yung senior high school namin, yung bawat strand. Halos STEM na lang po ang mayroon kaming konting pwedeng tanggapin kasi ang standard class size po sa senior high school ay 40 lang. Nasa 12,321 na estudyante ang nag-enroll sa paaralan, kung saan 5,154 rito ang senior high school. Ayon sa DepEd, kabilang ang paaralan sa public schools na may pinakamaraming senior high school enrollment sa bansa. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. British Foreign Secretary nagipagpulong kay PBBM sa Malacanang at robotic surgery isinasagawa sa Cancer Center sa Jordan. Tunghayan sa Globalita. Kamakailan bumisita sa Pilipinas si British Foreign Secretary James Cleverly para personal na makipagkita at mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Bahagi raw ito ng hakbang ng British government para palakasin ang relasyon at ugnayan ng dalawang bansa. Naging laman naman daw ng usapan nila ni Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang issue ng bilateral trade, security defense at climate change. Sa Jordan, sinisimula na ng King Hussein Cancer Center ang robotic surgery for cancer patients. Gamit ang latest computer technology, research materials at robot, nakapag-opera sila ng cancerous mass sa isang pasyente. Umaasa ang pamunuan ng KHCC na isa itong breakthrough sa surgical field dahil sa tulong ng robot. Nagagawa ang mga complex surgeries kung saan mas mabilis pa ang recovery ng pasyente. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Juancho Trevino ibinahagi ang pakiramdam na masampal ng isang Jean Garcia sa maging sino ka man. At kapuso couple Micael Daez at Megan Yang ibinahagi ang kulitan video sa pagkakape. Tunghayan sa report. Not once, not twice, but thrice. Ito ang inabot na sampal ni kapuso actor Juancho Trevino sa eksena nila ng batikang aktres na si Jean Garcia sa much-awaited teleserye na Maging Sino Ka Man. Nakakaaliw na ibinahagi ni Juancho ang isa sa proudest moments daw niya bilang artista, ang masampal ng premiere kontrabida. Sa video, sinampal ng batikang aktres si Juancho habang siya ay nasa wheelchair. Matapos ang 2 take, inulit ang sampal dahil nagkaroon ng audio problems. Mula sa direksyon ni Enzo Williams, ang Maging Sino Ka Man ay isang special limited series na tatakbo ng 8 linggo. Ipapalabas ito ngayong Setyembre sa GMA Telebabad. Sa nakakaaliw na post ni Micael Daez, ibinahagi nito kung paano raw mahay sa kape si Megan Yang. Game naman ang aktres na umarte na tila hyper at nanginginig na dahil sa caffeine overdose. Pero katuwaan lang daw ito. Ang totoo, nililimitahan na rin daw nila ang pag-inom ng kape sa madaling araw. Sa halip ay tsaa na lang. Aktibo ngayon sa mga project ang kapuso couple gaya ng The Royal Blood. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Hangad ko ng ating mga kababayan ay maging katulad ng isang puno ng mulave, malakas at matatag. Nakatanim sa gilid ng burol, hindi takot sa pagtaas ng alon, kidlat at maging sa bagyo. Tiwala sa kanyang kakayahan. Ni Manuel L. Quezon. Ayos Tagalog na Tagalog, partner. Filipinong-Filipino. Oo, buwan ng wika, ang buwan ng Agosto. Agosto is buwan ng wika. Katulad ng baybayin, partner, yung sinaunang sistema ng pagsusulat ng mga Filipino, yung makaluma. Baybayin ang tawag doon, di ba? Oo. Katulad ng meron kang balan dyan. Alam ko, partner. Ito mga kapuso, tandaan natin dahil malaking bagay ito sa atin. Ang browser ay panghinain pala. Meron din ako, partner, yung tinatawag na website.
Puok sapot yan. Oh, di ba? Web kasi sapot eh. Of course, meron pa tayo. Ang headset ay ang pangulong hatinig. Yun pala yun ang baybayin nun, ano? Ito yung college. Alam mo ba? Dalubhasaan yun. Dalubhasaan. Kasi nagiging dalubhasa ka sa kolehiyo. Oo. Charger! Kailangan ko ng charger. Pantablay. Bigay mo sa akin ng pantablay. Meron ba ako? Yung telephone partner. Alam mo ang baybayin nun is hatinig. Hatinig. Yan. Ngayon alam na natin, partner. Maraming matututunan. Kailangang balikan ang kultura ng mga Pilipino. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.